kahoy at ipatong ang bandage. Saka iuwi, may kasarang kulit ko. Idadaan nyo sa ilalim para ito ay maitalim. Ma'am, paano kung kailangan namin idaan sa wrist banda? Ang gagawin nyo lang po, side by side na hatak kung sakaling hindi maidaan. Huwag kang gagalaw, sir. Ganon din po ang procedure sa paa. Ma'am, paano kapag sa paa? Nakabend yung hita niya, edi bend fracture. Naka-straight yung kabila, edi straight. Ang sinasabi ko lang po, kung nakinig po kayo sa ating 14 nakaupo, bawat possible fracture na makikita niyo kay sir, alam niyo na po ang gagawin niyo. Yan po ang dahilan kaya pinapaalam at pinagpipicture namin kayo kanina. Ngayon, palakpakan naman natin si sir sa paghilata dito sa gitna. Ayan, maraming salamat po sir. Okay. Halimbawa, maraming tao. Roleplay tayo. Roleplay tayo. Halimbawa, ako ay naglalakad na mamalengke, nakikipagchismisan, bigla siyang na-aksidente. Ano ang unang gagawin ko? Automatic po ang usisero sa panahon natin ngayon. Mas mabilis pa po yan sa kidlat. Imbis tumawag ng ambulansya, naka-Facebook Live. Very good. Ngayon, as a rescuer responder at gusto kong tumulong sa pasyente, tandaan ang 5 step. Gagawin niyo po ito mamaya, makinig kayo. 5 step. Ano ang una? Safety first. Kaligtasan muna natin bago kaligtasan ng ibang tao. Sorry. Sarap lang po. Kaligtasan natin bago kaligtasan ng ibang tao. Mamaya din, diretso ka dyan, mababangga ka na pala ng truck. Safety first. Kung may first aid kit, dalhin. Kaya naman, pangalawa, introduce yourself. Ma'am, bakit magpapakilala? Ay, di. Bakit magpapakilala? Gaya ng sabi ko kanina, ang maraming usisero. Ipapaalam natin ang presence natin na mayroong responder na present dito sa ating senaryo. Paano tayo magpapakilala? Ganito. Excuse me po. Ma'am, sir, excuse me po. Rescuer responder po ng Eagle Response Team. Tingnan po natin ang matutulong natin kay sir. At please, makipag-cooperate po kayo. Sasabihin niyo po yun sa usisero. Sabay papasukan niyo ng pangatlong step, which is ang clear the area. Pauusugin niyo sila. Ma'am, sir, makikisuyo po ako. Usog-usog tayo para makahinga ng maayos ang ating pasyente. Okay. Clear the area. Next natin, pang-apat natin ay secure the area. Ma'am, bakit sinisecure? Kasi kahit gaanong pausog nyo dyan, lalapit at lalapit po yan. Kaya natin sinisecure para makagalaw ng maayos ang ating mga rescuer. At panglima, importante sa lahat, call a friend. Ano po yung call a friend? Kaibigan ko po ba? Hindi, syempre. Barangay, pulis, at ambulansya. Sino po ang tatawag? Ako po ba? Pwede. Kung hindi ikaw tutulong dyan, tawag ang ambulansya. Pero kapag ikaw ang tutulong dyan, makikisuyo po kayo sa usisero. Sir na nakaputi, tawag po kayo ng ambulansya. Ma'am na nakaitim, tawag po kayo ng pulis. Sir na nakapula, tawag po kayo ng barangay. Balikan niyo ako for update. Ma'am, bakit balikan for update? Tinatawag mo na nga. May mga usisero po na lumalayas na lang bigla. Hindi kayo sigurado kung may dadating na ambulansya. Kukulungan yan, inaantay niyo ang ambulansya, wala pa nang dadating. Kaya balikan niyo ako for update. Saka lang tayo lalapit sa pasyente. Ang unang gagawin is stop the patient. Hey, are you okay? Ma'am, sir, are you okay? Kapag nag-reply, very good. Paano pag hindi? Matay tayo dyan. Kabahan ka na. Joke lang po. Kapag walang reply, ang ginagawa natin is check the pulse. Magkabilaan, 2 daliri lang. Pag tinatlo niyo yan, magmumukhang sinasakal nyo.
Next natin, kung medyo mahina ang pulso, ang ginagawa po natin, gamit ang dalawang daliri, iangat ang baba. Tenga, ilapit sa ilong para papakinggan ang kanyang paghinga. Ayan, ayan, angat ang baba. Lapit ang ilong sa tenga para mapakinggan ang kanyang paghinga. Hindi po ikiisa, hindi si Sleeping Beauty. Uy, patay tayo dyan. Pag walang malay, walang pulso, hindi humihinga. Initiate CPR. Ay, CPR. Ganun CPR mo. Joke lang po. Pero sa puntong ito, ang ating pasyente walang malay, may pulso at humihinga naman po. Unconscious lang. Ano po ang gagawin natin? Bago tayo mag-check for possible injury, lalagyan natin siya ng support. Mula ulo, leeg, hanggang spinal. Wala kang malay, certificate ka lang. Ayun. Ayan. Ano po yung support na yon? Yan ang tinatawag natin C-collar o cervical collar o neck brace. Kung nakikita nyo ang strap sa dulo, pakituro, Ma'am Aileen. Strap, ito mo, Ma'am. Ito mo, Ma'am. Ayan, ito po ang strap. Buo yan eh. Ang strap ay ang ating guide. Palubog na part sa baba, paumbok na part sa taas ng dibdib. Paano natin yan ilalagay sa pasyente? Itutok ang strap sa batok, iangat ang baba, eagle 1 ay eagle 3, iangat mo muna yung baba. Ay, tatak mo na iangat ang baba, then ilak ang ating C-collar. Hindi pa po maayos yan. Paano natin aayusin? Ipitin ng dalawang siko, gamit ang ating mga daliri, iikot ang ating cervical collar o neck brace. Kung maayos ka, very good. Ma'am, kanina, may malay. Umaaray siya. Kaya alam natin kung nasan yung possible injury. Paano mo i-check yung possible injury dyan ngayon, ma'am, kung hindi yan aaray? Dito na po papasok ang frisking. Magkakasap po kayo ng ng possible injury. Kapag may sugat, bandage, fracture, spleen. Saan tayo magsisimula? Mula noon, papunta ng batok, baba, papunta ng panga, balikat, ikot lang. Paano yung balikat? Ayan. Balikat, ikot lang. Ayan, ganun. Braso, up and down. Siko, ikot. Yan. Again, kapag may nakapangsugat, bandage, fracture, spleen. Ngayon, check natin yung middle part niya. Paano? Kapag ang rescuer ay lalaki, tapos ang pasyente ay babae, tapos malaki yung Dapat. yung hinaharap. Para iwas kaso at malinaw sa tao, magpapaalam tayo. O ipapaalam, hindi ka na nanghawak sa ipapaalam sa usisero kung ano ang ginagawa. Ganito, Ma'am, Sir, Ma'am Aileen, start. Ma'am, Sir, chine-check lang po namin ang ribs ng pasyente for possible fracture. Hindi po natin siya hinihipuan. Bakit may umaangat, sir? Balakang ikot lang. Sir, may umaangat, sir, talaga, sir. Sir, may umaangat, sir. Joke lang. Next natin, sa hiba, up and down. Then, tuhod, kabila din. Ayan. Surgical scissors. Wala. Ngayon, sir, yung zipper nyo, paki-close mo. Joke lang, wala kang malay. Bakit mo umakas ka? Nauhuli ka ng di oras eh. Excuse me, ma. Pag sa paa, kung gusto nyo pong i-check, pwede nyo pong tanggalin ang sapatos. Ngayon, halimbawa, may sugat dito si sir. Tapos nakapantalon. Siyempre, kailangan natin gundingin yung suot niya, di ba? Voluntaryong humiga si sir, hindi po namin siya pinilit, ha? Sir, sir, tawa din siya. Pwede ba, sir?
lang. Uy, wala ka. Pag mag-gugupit po tayo, dapat ganito kalapad at ganito kahaba. Mula dito hanggang dito lang po. Bakit ganun kahaba at ganun kalapad? Para yung ginupit nyo, magagamit yung pong pang-bandage sa pasyente nyo. Ngayon, ma'am, paano kapag nakapako na yung buong katawan niya? Hoy, hindi po kinakapa yung private part ha, hindi po yan nababali. Okay, paano pag wala kaming nakapako-fracture? Para ma-secure ang kanyang buong katawan, gumagamit tayo ng whole body lead. Pang-secure po yan para hindi madagdagan ang kanyang possible injury na hindi po natin na-check. Paano po natin yan itatali? Gagamit tayo ng manipis na kahoy, idadaan sa possible spaces ng kanyang katawan. Nakalimutan ko pong sabihin, dalawang pasyente ang bubuhatin nyo, isang nakatali dyan at isang nakaganyan lang po. Ang itatali nyo dito, siya yung bubuhatin nyo, tsaka babalik na rin. Yung bubuhatin nyo nakaganito lang, dapat hindi babaluktot yung katawan. Dapat diretso po. Kapag bumaluktot po, balik po tayo sa proper folding. Good luck! Abutin tayo ng alas 3 ng madaling araw dito. Ayan. Paano natin yan ginawa? Inipit sa siko, inipit sa kilikili, tinali sa balikat. Again, gagawin niyo po yan mamaya, per team. Inipit ang kahoy sa kilikili. Ayan, sige. Inipit ang kahoy sa kilikili, tinali ng square knot sa balikat. Ayan, secure na secure. Voluntaryong humiga ang ating pasyente. Wala po tayong pinilit. Ayan, yan po ang ating pangalawang pasyente. Sa 4, ibig sabihin, last 2 patients na lang po. At kayo na po ang gagawa. Make sure na lahat ng tail nakatago. Next natin ay sa balakang. Again, gagawin niyo po yan mamaya per team. Bubuhatin niyo siya ng nakaganyan lang. Good. Wala pong hahakpang sa pasyente ha, hindi pa po yan patay. Pagtapos ng talian, break time tayo. Bakit ang ugali? 10 minutes break. Sir, walang matutulog. Pag-gising mo, wala na kami dito. Ikaw na lang mag-isa. Joke lang po. Baka magalit sa akin si Sir. Ay, nako. Next natin, sa hita, then sa binte. Gonna swing from the chandelier. Ano? Ponso! Alfonso Emmanuel Camilon de los Santos, maaari bang lumapit ka dito? Pagtapos niyo pong magtali, dumating ang ambulansya. May dalang rescue board. Magta-transfer tayo ngayon. Eman, liga dito. Siya kasi Ponso, gisingin mo. Magta-transfer kayo. Nagbabantay sa bata? Sandali lang. Magta-transfer lang. Nyok, ikaw na lang ang Nyok. Magta-transfer ng pasyente. Liga dito. Ayan. Sa pagta-transfer ng pasyente, kailangan ng 4 na tao. Ang nakahawak sa ulo at paa ay nakaalalay lang. Ang puwersa po ay ang nakahawak sa balikat at balakang. Rescue board ay nakatagilid para ready for transfer. Ayan. Dapat sabay-sabay kayong mag-shout ng ready. Again, ang puwersa ay nakahawak sa balikat at balakang. Are you ready to transfer the patient?
lift. Lock the rescue board, Kuya Unyo. Bantayin ang dahan-dahan lang ha. Dahan-dahan lang, bantayin ang katawan ng pasyente. Slide up, slide down. Slide up, slide down. Kapag ang ulo nakatutok na sa butas, pwede nyo nang ipasok ang mga bandage. Ate Clarice, ituro mo yung butas na papasok, ay yung natututukan. Ayan, ang ulo. Ayun. Pwede nyo na siyang itali. Pero hindi na namin itatali si Sir. Bakit? Malilito na po kayo kung anong nakatali sa kahoy at kung anong itatali namin. In short, pasyente nakahiga ng Team 2. Ano team si Sir? Team 1, di ba? Team 2, higa po. Iba naman.